Bago ako mag-end ha, bago ako mag-end mga kababayan, meron lang akong i-share sa inyo na kunting analisa na kung saan sabi ni Ramon Tulfo, naalala nyo mga kababayan bago ako mag-end, naalala ninyo sabi ni Ramon Tulfo na merong 1 bilyon, merong 1 billion pesos na naiwan sa kwarto sa Malacanang. Binulgar ni Tulfo yan ni Ramon Tulfo. So ngayon, naalala nyo ba sabi ni BBM? Wala sa kanila ang sangkot sa sako-sakong pera na ninakaw nila sa pandemya. Yan, naalala nyo yon, mga kababayan? So ito. Tignan niyo yung post ni Ramon Tulfo ha. Ramon Tulfo. Naku mga kababayan, hindi ito fake news. Si Ramon Tulfo ang nag-post nito na may pera daw sa Malacanang. Ito, sabi ni Ramon Tulfo sa kanyang post, sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion sa Malacanang noong turnover ng administrasyon ni Digong kay BBM? Yan ang isang sikreto daw na ayaw ibunyag ni BBM upang huwag daw masira ang pangalan ng kaniyang predecessor na si Rodrigo Roa Duterte. Noong panahon na yon ay magkasanib pa si BBM at Sara Duterte na anak ni Digong. Ang limpak-limpak na salapi ay nakita raw sa isang kwarto sa main building ng palasyo. Ang mga pera daw ay nasa 10 duffel bag, each containing 100 million. 10 duffel bag. So malaki po yung duffel bag, parang bag ng military bag yan. So 100 million daw ang laman ng bawat duffel bag. So ngayon, 1 billion daw po ang halaga kasi 10 bag po yun. Tag 100 million ang laman ng bawat isang bag. So 1 billion. So ngayon, nakalagay dito, sabi ng aking espiya ay baka naiwan ang malaking pera dahil sa pagmamadali. Sabi pa ng aking espiya, maaaring kasama ito sa mga pirang hinakot palabas bago pumasok ang mga bagong residente sa Malacanang. Kung naalala ninyo mga kababayan, kaya pala may sinabi si BBM, wala sa mga kandidato ko ang sangkot sa pagnakaw ng sako-sakong pera sa pandemya. Naalala ninyo? Sabi ni BBM, bakit ako titigil, Gima? Sa bureau, mahirap, masakit ba na marinig ng taong bayan ng katotohanan? Na mismong si BBM, BBM, wala sa kanila. I-connect natin ngayon. Ito. Ang tilang, wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan. Kaya pala may nasabing ganyan si BBM. So totoo pala talaga yung 1 bilyon sa loob ng Malacanang. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Kung naalala ninyo mga kababayan, wala sa kanila. Ito pa. Naku, ito na. BBM, wala sa kanila. Naku, ito na. Lalabas na nga. Ito. Ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Isa. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayat. Wala sa kanila ang sangkot. Ano ba yun sabi ni BBM? Ito. Ng dugo dahil sa tukhang.
Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera Kaya pala wala sa mga kandidato ko ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. So, ibig sabihin, totoo nga. Totoo nga talaga na may 1 billion na naiwan sa kwarto sa Malacanang. Hindi sasabihin ni BBM yan na wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa pandemya. Ngayon alam nyo na. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanila hindi magsasalita si BBM ng ganyan kung walang pruweba yan. Kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Diba? Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Kaya pala, tama pala ito, mga kababayan. Tama pala itong sabi ni Ramon Tulfo na meron daw 1 billion na naiwan sa kwarto sa main building ng palasyo na ang pera daw ay nasa 10 duffel bag, each containing 100 million. Wala sa kanila ang sangkot sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Kaya pala, alam na. Wala sa kanila. May pruweba na. May patunay na ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos magsalita ng hindi legit. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa krisis ng pandemya, pinagsamantalahan at hinahayaan na ang ating mga kababayan ay mamatay sa sakit. Lo. Kapag ako nanalo, 3 to 6 months ubos ang droga. Pero walang drug lord kasi ang gawin kong drug lord si Dilemma. Para ligtas si Michael Yang, si Peter Lim, Kenneth Dong, Charlie Tan, Tami Uy. Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga, wag mong subukan, masira ang bagang mo. Kaya pala, alam ninyo, mga DDS, putang ina ninyong lahat. Sabi ko, patayin mo yan. Pero pag si Fiona, isa lang sabihin nun, bakit buhay pa yan? Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Huwag mong subukan, masira ang bagang mo, masakit. Alam nyo kung bakit si Digong pag nagasalita, hawak-hawak ng isang daliri niya yung ganyan? Kay bulok ang bagang. Ang baho ng hininga nun, amoy kamuti na binukbok. Alam mo yung kamuti na gibukbok? Palatandaan ng nagdodroga, bulok ang bagang. Kaya, kada pag nagasalita ako, hawakan ko talaga yung bagang. Bakit? Kasi pag na-expired na yung fentanyl, tatabingi yung aking panga. Kaya kung sino yung pumutak, siya yung nangitlog. Kaya lagi ninyong sinabi na si Marcos bangag noon, bangag na yun. Pero ang totoong ngiwi, ako talaga. Ako yung totoong ngiwi. Kaya nga hinahawakan ko kapag nagkwento ako kasi tatabingi siya pag na-expired yung fentanyl. Noon, ang fentanyl ini-inject. Ngayon, ang fentanyl iniinom para malakas ang amats. Barag-barag na ba? Wag mong subukan. Babarag-barag ang panaginip mo. Diba? RR Walks, Nicolab, shout out. Ganun pala yun.
Walang fentanyl sa Netherlands. Tandaan ninyo, binaban nga sa US ang fentanyl. Sa Netherlands pa kaya. So yun lang nga mga kababayan, mag-ingat po kayo. So mag-end na po ako ng live. So ayun po, may bago tayong video, naka-play dyan, alas 6. Alam ko may video tayong bago dyan naka-play yung bago nating video, no? So mag-end na po ako ng live.